Today mga boss, pupurga tayo ng ating inahing buntis. 1 to 2 weeks before due date, nagpupurga tayo ng ating inahin. Sabay na rin ating vitamins. Ano? Napakalaki ng tiyan eh. So, ito purgang gamit natin, ivermectin. 1 ml per 33 kg ito. Ito naman yung vitamins natin. Vitamins A, D, E plus selenium. 10 to 16 ml ang dosage nito. Ito ay 1 ml per 33 kg. Estimate natin dito yung mga 180 to 200 kilos. Bibigyan natin ng mga 6 ml. 6 ml ng purga. Tapos 10 ml ng vitamins ang bibigay natin. 6 ml na purga. 1 ml per 33 kg. 10 ml na vitamins A, D, E plus selenium. 10 to 16 ml ang dosage. Bigyan na natin. Gauge 16 na 1.5 inch ang haba. Mukha lang yung malaki pero sakto lang yan para sa inahin. Yan ang karayom natin. 10 ml ang gamit natin syringe. Bigyan na natin doon sa ating inahin. So yun, intramuscular itong purga natin na ito. Kaya ganitong needle ang gamit natin. Hello? Ibigay lang ako sa iyo ha. Long. Long yun. Ayan, nabigay na natin yung ating pamurga dito sa inahin. Napakabait. Bigyan mo ulit pagkain para malibang siya. Hindi siya masyadong mamansin ng turok. Tapos bigyan na rin natin itong vitamins. Sabay na rin natin. Okay lang yan pagsabayan. Vitamins at purga. Isang stress na. Yung purga, nakaka-stress. Vitamins, anti-stress naman. Sorry. Yun na yun. Sorry. Okay na mga boss. Bigyan na natin. Doon naman tayo sa kabila. Yung mga dumalaga natin ang bibigyan natin ng purga. Yung mga dumalaga naman ang bibigyan natin ng purga doon sa kabila. Ito pa rin ang gagamitin nating syringe. Papalitan lang natin ito ng karayom. Palitan natin ng karayom. Gamitin natin ay yung ano lang. Gauge 18 lang na 1 inch. Gauge 18 na 1 inch ang gagamitin lang natin. Tayo pag nagtuturok tayo, sinasabay natin sa pagkain nila para hindi nila masyadong pansinin yung turok natin. Hindi sila masyadong madala. Busy sila sa pagkain. Okay, doon naman tayo magpurga sa kabila. Doon naman sa kabilang building tayo magpurga. Okay na, bigyan mo na yung pagkain dun. Good back. Ayan, tuturo ko sa inyo yung feeding guide na yan. Tuturo ko sa inyo yung feeding guide na yan. Sa mga baboy. So, ingay, dito naman tayo magpupurga. So, dito naman tayo magpupurga. Simulan na natin dito sa dulo. Estimated na timbang ay 3, 6, 9, 12. Mga 140 kilos. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. 120 plus 12 ay 132. Bigyan natin mga 3.5 ml. Okay, 1 down, isa. Ito ay medyo mailap. Medyo ano to. Medyo takot. Dalawa. Itong isa, medyo takot din itong isa. Pero dahil busy siya sa pagkain, hindi niya magagawang matakot. Busy siya sa pagkain, kaya madali lang siyang turukan. Ito, takot ka ba? O mabait? Mabait pala siya. Wala siyang pakialam. Busy siya sa pagkain. Ilan na yan? 4. Dito naman tayo. Sa ika-5. Nag-goods ka ba dyan? Ha? Para kagat lang ng lamok. Madali lang turukan pagka habang sila'y kumakain. Kesa yung hindi sila kumakain, natotrauma sila pag tinuturukan. Kaya mas maganda habang nakakain. Tingnan nyo, napakadali lang turukan pag nakakain sila.
Medyo may langaw ngayon gawa ng mangga. Nabubulok na yung mga mangga. Nagkakalangaw dito pagka ganyan tagmangga. Lalo pag ang mangga ay nabubulok na. Walang pakialam ang ating mga baboy. Kahit turukan, basta kumakain sila. Pang 9. At ito naman ang last, ika-10. Basta pag kayo magtuturok, tanggalin nyo lagi yung bubbles dun sa karayom para hindi lumulobo. Para hindi lumubo yung pinagturokan. Kasi pagka may hangin, nalubo yung pinagkakaturokan ninyo. Walang pakialam. Habang nakakain, busy sila. So yun, okay na, naturukan na natin. Ito, ivermectin, intramuscular ang ginamit natin. Napurgan na natin itong lahat, tapos vitamins naman ang kasunod nito. Dito hindi na natin sinabay yung vitamins. Kung hindi man tayo dito mamadali. Yan, nabigay na natin. Mga bukas, bigay naman natin yung vitamins or sa isang araw. Basta hanggang 3 days. Tapos yan, magwe-welding naman tayo nitong ating dito, feeder. Ayan. I-weldingin naman natin yan. Pakainan natin na yan. Natanggal yung isang bakal. Yung sa ganito. Natanggal. Nalaro ng inahin. Natanggal ang pagkaka-welding ng napag-laboran ng inahin. Natanggal ang bakal. I-welding natin. Subukan natin. Wala naman dating maalam yan. Maglilinis naman tayo ng ating karayom at saka syringe. Ito, linisin na rin natin itong ating karayom at syringe pagkatapos natin gamitin. Isa ng ating alcohol. Ito ay mainit na tubig lang, tsaka may alcohol. Pagka yung syringe nyo ay gumaganit na or mahirap ng pisilin, pwede nyo yung linisan ng sabon. Basta ang sabon ay liquid. Pwede yung mga sabon panghugas, mga Joy. Yan, yung mga panghugas ng pinggan, pwede yung gamitin. Pwede yung brushin yung loob ng syringe nyo para malinisan, matanggal yung mga sebo at ito kasi mga oily kasi minsan yung ating mga ginagamit na gamot. Lalo na yung mga antibiotic, mga oil base yan. Pwede nating hugasan yan ng mga sabon na liquid. Tapos ay after nyan ay ibabad natin doon sa tubig na may alcohol. Tapos mga 30 minutes, yan, saka natin tanggalin doon sa tubig na may alcohol, tsaka natin ipatuyuin. So, ganun lang ang paglilinis ng syringe. Tapos, pwede nyo yung, pagkatuyo na, pwede nyo lagyan ng oil. Meron ng oil na nilalagay dito. May na-order naman siguro nyan. Yung mga nilalagay sa syringe na oil. Pwede rin yung gamitin yung, yung ginagamit yung gamot. Pwede nyo rin gamitin pansamantala. Hugasan nyo rin naman. Yan. Lagyan nyo ng, yung gagamitin yung gamot bilang pampadulas na sa syringe. Pagka kayo nagdudurok ng vaccine, wag kayong gagamit ng alcohol. Yun ay tinuro sa atin sa ITCPH sa pinag-trainingan natin. Pag magtuturo kayo ng vaccine, wag kang gagamit ng alcohol kasi maaaring mamatay yung vaccine para na lang daw kayo nagturok ng tubig. Pagka nagtuturo kayo ng vaccine tapos gumagamit kayo ng alcohol. Tsaka yung mga gamot nyo, wag yung nilalagay dyan sa mga, halimbawa yung iba, katulad ng iba, nakalagay lang sa eco bag, sinasabit niya sa may parteng bubong. Tapos dadating ang init ng panahon, medyo maiinitan yung gamot. Tapos dadating yung time na magkakasakit yung baboy nyo, gagamutin nyo. Ang mangyayari, hindi tumatalab yung gamot. So gamot kayo ng gamot, hindi tumatalab, naghahanap kayo ng problema, bakit hindi tumatalab. Ang hindi nyo alam, hindi gumagana yung gamot kasi yung gamot, patay yung gamot. Wala nang epekto yung gamot kasi namatay na siya nung nandun pa lang sa may bubong. Mainit, ang singaw. So ayun, namamatay yung gamot. Kailangan ng gamot ay nasa malamig na lugar. Meron yung mga nakalagay sa gamot. May mga nakalagay yan kung ilang temperature ang dapat yung pinaglalagyan. Iba, nilalagay sa rep, ganun. Lalo na yung mga vaccine. Sa rep nilalagay yan. Ito, halimbawa itong vitamins, anong kailangan mong storage condition ay store at room temperature not exceeding 30 degrees Celsius. Yan, kaya kahit ito ay hindi natin nilagay sa rep naman. Pero pwede rin. Basta wag lang tataas ng 30 degrees Celsius. Ito namang purga natin, ang storage condition mo. Ilan? So, wala nakalagay. Tsaka itong mga bote na ito, may mga purpose ito.
bakit ganito ang kulay ng bote, tsaka ganito. Meron yung mga purpose yung bakit ganyan. Hindi yan basta disenyo lang. Lalo na yung mga ganitong bote, kulay medyo black, dark, yan. Do not direct to the sunlight. Ito, bawal tong nasisikatan ng araw. Do not direct to the sunlight. Lalo na ito mga boteng mga dark na ito yung mga bote na hindi pwedeng direktang masikatan ng araw. Ito mga gantong kulay na bote na ito. May mga purpose yan, bawat bote. Bakit ganyan ang lagan? Merong silag, meron ng medyo dark. Yan. May mga purpose yan. Yung mga karayom nyo, kung gusto nyo nang malaman kung mapurol na or hindi na pwedeng gamitin, kuha kayo ng bulak. Tapos niyan, iganito nyo lang sa bulak, yung parting dulo, yung tilos. Pagka sumasabit na yan, palitan nyo na yung karayom nyo. Pagka yung karayom nyo sumasabit na sa bulak, halimbawa ito yung bulak, ito yung karayom, tapos ganituhin nyo. Yan, pa-slide nyo. Pagka sumasabit na yung bulak, yan, palitan nyo na yung karayom nyo. Malaki na makasugat yan pagka ganang tinurok nyo tapos mapurol na yung karayom. Madugo. Baka kaya minsan napapansin nyo, nagdudugo yung pinagtuturokan nyo. So ayun, mapurol pala yung inyong mga karayom na gamit na. Ayun, tapos na tayo maglinis ng karayom. Mag-ano naman tayo. Mag-ayos ulit tayo ng trapal, ng drinker, tapos magwe-welding pa tayo. So kakatapos lang natin maglinis ng karayom, mag-ayos naman tayo ng drinker, tapos yung feeder, try natin mag-welding. Wala naman dating maalam niya, natutunan lang din nila yan. Tapos, ang gagawin pa natin ay, ayos pa tayo ng trapal, drinker. So yun muna, isa-isa lang.